Hello mga ka-vegetarian! Welcome back po sa ating channel at salamat po sa mga nagsusubscribe, nag-review ng videos ko. Maraming salamat. So, take ko po ang opportunity na ito para i-shout out ang mga batang pasaway ng General Trias Cavite at ang ating mga ka-OFW saan mang panig ng mundo, especially po sa Middle East kay Potpot po. Shoutout po sa inyo at sa Delgado family, Bergado family, Villablanca family, and Ventula family. Shoutout po sa inyong lahat. Dako na po tayo sa ating next topic. Okay po? So, na-discuss ko na yung una at ikalawa na medyo madali at medyo mura. Briefing ko lang po ulit, yung sedula is wala pa siyang 50 o mga 5 piso, 10, depende po sa location po ha. So para mas malinaw po yung topic na yun, balikan mo na lang yung nakaraang videos ko. Second ko po is yung barangay clearance. So mura lang din to, nasa 20 to 30. Sometimes po libre pa to, lalo na sa mga first timer. So ipagtanong nyo na lang po. Kasi medyo matagal na rin ako hindi nakakuha ng barangay clearance kasi syempre matagal din po kasi ako nagtatagal sa isang trabaho talaga. Okay? Ngayon topic na ito ay ang police clearance. Yep, usapang police clearance na tayo guys. So syempre, by the word po is police. So nakukuha po ito sa mismong police station. So, hindi ibig sabihin na may police station sa inyo is pwede ka na doon kumuha. No. May mga police station po na naka-accredit po or meron po talaga silang lugar kung saan lang po talaga sila kung saan po talaga tayo po pwede kumuha ng police clearance. Okay? So, sa mga barangay, makikita ka dyan police. So, hindi pwede, hindi ko naman sinasabi na hindi pwede, pero alam ko na mas itatransfer nila kayo dun sa mga isang branch nila na dun talaga ang kuhaan ng police clearance. So, magkano nga ba ang police clearance? Way back nang kumuha po ako noon. Let's say, maghanda ka na lang ng at least 500. Pero hindi ko sinasabi na abot talaga yun ng 500. Mag-ready lang po ng at least 500. Siyempre, kasama dyan pagkain. Ba? Pamasahe. Ba? Tapos, yung halaga ng police clearance. Opo, medyo mahal na po talaga siya. Hindi ko lang sure kung 200, 150, or mga ganun. So, wag ka na sanang dumaan pa sa fixer or kung saan kasi mas mapapamahal ka pa talaga. Saka mas masarap na, tip ko mas masarap pa din na ikaw mismo yung pumupunta dun sa lugar. Like po sa akin, talagang pumupunta talaga ako dun sa lugar. Nagtsatsaga talaga akong pumila. Nagtsatsaga talaga ako dun ng mga ilang oras talaga. So, madalas yan, baong ko, tubig, candy, sandwich. Yun lang. Tapos, minsan yan, night shift pa ako nun syempre, kaysa naman, hindi naman porket night shift ka agad-agad ka makakatulog. Nga pala, pag pumunta ka po ng police clearance, maaga ka pa dapat nandoon. Huwag naman yung alas 4, alas 5, huwag naman ganun. So, mga 6 or 7, so dapat nandoon ka na, medyo malapit ka na doon sa lugar. Kasi, mga alas 6, di ba, pasukan ng mga bata, andyan yung traffic, saka pagdating mo din doon sa lugar, depende po sa location hinahalimbawa ko yung sa amin. So, katulad nga nung nakaraan na nabanggit ko is medyo malayo siya sa amin. So, maaga pa lang maalis na ako. Mga 5:30, bumabiyahe na ako. So, pagkahatid ko sa mga anak ko, automatic yan, sunod na ako, papunta na ako ng munisipyo or ng police station. Tapos noon, ando dun yung transpo, oras. Siyempre, di mo malalaman ko nung oras ka dadating doon. So, maaga pa lang, dapat naka-ready ka na doon. Okay? Ano-ano nga ba ang mga kailangan sa police station? So, ang kailangan sa police station ay ID. So, kung ikaw ay estudyante or
incoming pa lang. Alam ko madalas yan, birth certificate, cedula, or barangay ang mga kailangan nila. Kasi minsan may mga picture na yan o kung ano. Saka hindi naman din sila masyado mahigpit pagdating sa mga clarification lang talaga ng spelling ng pangalan. Saka pag pumunta ka doon, alam ko may appointment na din siya. Pag sinabing appointment guys is isa-search mo siya sa online. Magsiset ka ng date, ng oras at araw kung kailan ka available. Tapos dun mo siya pupuntahan. So yung dating previous na ginagawa o yung traditional na ginagawa ko noon na talaga ako is yun nga, on the spot, pumupunta ako doon. Tapos, antayin ko lang yung schedule kung kailan ulit siya nire-release. At nung year back something po, mas mabilis siya. On that day, nire-release na kaagad. Pero netong 22, 23 something po, 22, 23, mga ganun po. May schedule na siya. So, parang hindi ka basta makakapunta doon ng wala kang schedule. So, siguro nag-limit na lang din sila ng capacity ng mga taong po pwedeng i-accommodate nila ng araw na iyon. Tulad nga po ng sabi ko, mas maigi pa din po na i-explore ninyo at puntahan nyo mismo doon sa munisipyo or sa mismong police station. Ano-ano nga ba yung mga kailangan para naka-ready ka na, ipapotocopy mo na kung ano man yun. So, wala namang bayad ang pagtatanong po. Okay? Sinasabi ko po ito is para mas mapabilis po ang iyong proseso. So, that's all for today, guys. Thank you po sa inyong pag-tune, sa inyong pag-subscribe, at panonood ng videos. Maraming salamat po. God bless.